10 bagay na sana alam ko bago ako lumipat sa Taiwan. Halos 10 years na ako nakatira dito sa Taiwan, pero bago ako lumipat dito, maraming mga bagay na sana nalaman ko muna. Hello everyone, Taja Hao. Kamusta kayong lahat? Nga pala si Jessica Tang, isang Pilipina na nanirahan dito sa Taiwan. Sa video ko ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 bagay na sana nalaman ko muna bago ako lumipat dito o manirahan dito sa Taiwan. At base ito sa sarili kong experience bilang isang Pilipina na pinili nang na magsimula ng bagong buhay dito sa ibang bansa. Una na mahalaga talaga na matuto tayo ng Mandarin kasi hindi naman palaging pwedeng English yung gagamitin natin, lalo na sa mga katulad dito sa amin na probinsya. Yan. Marami sa kanila yung hindi nakapag-aral o kaya naman hindi talaga nakakaintindi ng English. At kailangan natin yan para mas mapadali yung pamumuhay natin sa trabaho, sa pamimili, yan, sa mga grocery store. At kailangan talaga na matuto tayo kahit na yung basic Mandarin lang. At base sa experience ko nung bago pa lang ako dito, yun, nahihirapan talaga ako kasi halimbawa pupunta akong palengke o kaya may gusto kong bilihin, yan, hindi ko maipaliwanag ng maayos kung paano ko sasabihin kasi nga wala pa naman akong kaalam-alam. Yun. Pangalawa, maganda at convenient ang buhay sa Taiwan, pero iba yung lifestyle. Isa sa nagustuhan ko dito sa Taiwan kung gaano kadali ang mga bagay sa araw-araw. Halimbawa, gusto mong pumunta ng 7, may gusto kang bilhin, kahit saang kanto, meron yan. Yun, kasi napakalapit talaga ng, kumbaga, napakaraming branch ng 7, High Life, Family Mart yan. At kung halimbawa magutom ka, may gusto kang bilhin, yun, nandun na lahat. Kaya napaka-convenient talaga. Kailangan mong masanay sa panahon nila kasi pag summer dito, humid talaga yung weather na, yung parang malalagkit-lagkit yung katawan mo, ganon. Tapos meron silang bagyo, yan, at may panahon din sila na halos ayaw na tumigil ng ulan, yan. At pag winter, yan ang syempre, dyan tayo maninibago. Pag winter, napakalamig talaga ng winter nila. At syempre, bali sa experience ko, kailangan nating matuto na magsuot ng akma sa panahon yung damit natin. Kasi syempre, sa unang-una pagtatawanan ka nila kasi hindi tama yung suot mo sa panahon. Pero syempre, unti-unti tayong masasanay, unti-unti nating mai-adjust yung sarili natin kung paano ba tayo magsusuot ng tamang damit para naakma doon sa panahon. Pang-apat, normal lang na mamiss natin yung buhay natin sa Pilipinas, mamimiss natin yung pamilya natin, yung mga Filipino food, mga okasyon, yan. At kahit na nakatira na tayo dito sa ibang bansa, may mga panahon na minsan namimiss mo kung saan lugar ka lumaki. Panglima naman, hindi agad ganun kadali makahanap ng kaibigan. Kasi syempre sa pagkakaiba ng lengguwahe, ng pagsasalita, yan. At syempre, ibang lahi sila, kumbaga iba yung kultura nila, tradisyon nila, yan. At syempre, parang kumbaga napakahirap mag-connect sa kanila kasi magkaiba talaga yung kultura na nasanayan natin. Kailangan natin matutunan yung kultura nila dito sa Taiwan. Pinakauna dyan yung pagrespeto o paggalang sa matatanda. Syempre, may ganyan din namang mga kaugalian sa atin. Kaya madali na para sa atin yan. Yan sa mga pagkain, food culture nila, yan sa mga god nila, yan. Mga kung anong dapat gawin at mga hindi dapat gawin, mga festival, yan. At yan yung mga kailangan nating i-adjust at pag-aralan kung halimbawa dito ka natitira sa Taiwan. Yung matutong maging independent, lalo na sa mga pag-aayos ng papeles o kaya naman pagpunta sa mga doktor, yan, ganyan. Kung halimbawa may sakit yung anak mo, syempre hindi naman palaging meron tutulong sa'yo o meron kang kasamang sa bahay na sasama sa'yo. At kailangan mo rin syempre mag-adjust sa environment na gagalawan mo. At yan ang nagturo sa akin na
na maging independent sa buhay at maging matatag dito sa ibang bansa. Pangwalo naman, huwag nating ikumpara yung Taiwan sa Pilipinas. May mga magagandang bagay yung bawat bansa at hindi natin kailangan ikumpara ang bawat isa. Yan. Pangsyam naman, gumawa tayo ng buhay dito sa Taiwan at hindi lang yung basta mabuhay ka. Kumbaga basta mag-survive ka lang. Kailangan mo syempre, napakaraming magagandang tanawin dito sa Taiwan, mga galaan, yan. Gumawa ka syempre ng memories, yan, mag-travel ka. Sabi nga nila, mag-travel para para hindi ka maboring, yan. O kaya naman kung may hobbies ka, halimbawa mag-badminton, mag-basketball ka, yan. Kahit dito sa Taiwan napaka-convenient ng nila. Convenient ba yung tamang term doon? Yung halimbawa, kumbaga, dyan sa park yan, pwede yan, walang bayad yan, lahat pwedeng maglaro. Basta may space, pwede ka makipaglaro kahit nasa mga Taiwanese yan, ganyan. Marami kang makikita dyan, katulad dito sa amin, maraming mga nagtatrabaho dito na Pinoy, yan, nagbabasketball sila pag Saturday at Sunday. Yan. Pang-10 naman at pinakahuli, bigyan ng sarili ng panahon na mag-adjust. Ang paglipat sa ibang bansa ay napakahirap at kailangan mo ng patience, courage, open mind. Sa paglipas ng panahon, matututunan mong mahalin ang bagong buhay na pinili mo. After almost 10 years dito sa Taiwan, maraming nagbago sa buhay ko. At masasabi ko na hindi madali yung journey, pero marami akong natutunan. At kung interesado kayo sa buhay Pinay, Taiwan experience, at kung gusto niyo matuto ng basic Mandarin, yan. At mag-subscribe na kayo sa channel ko at para sa mga marami pang Taiwan videos na susunod. At maraming salamat sa oras nyo, sa panonood nyo at kita-kita sa susunod. Bye-bye!